Strangers from dark. Ngayong umaga, so bali ang oras ngayon is 3:10 ng madaling araw. So, bali nagpunta ako ngayon dito sa dati naming tinitirhan sa Marikina. Dito kasi nung araw na nakatira kami dito ay may mga nagpaparamdam. Okay? So dito, kaya bumalik ako kasi yung mga time na yun, wala pa ako sa paranormal. Ngayon, pinasok ko na itong mundo ng paranormal ay gusto kong mapatunayan kung totoo nga yung mga nararamdaman namin noon dito. Pero may mga nakakita na rin dito. Dati yung kapatid ko nangupahan dito kasi ito paupahan. Bahay ito ng bayo ko. At ngayon wala na nakatira. Matagal na. Taon na rin o wala nakatira. At kumbaga na-abandon na natong tatlong pintura ito. So bali gusto ko ipakita sa inyo dito na kung totoo nga yung mga nararamdaman namin noon nung time na nakatira kami dito doon sa baba. Narito tayo ngayon sa 3rd floor ng bahay. So bali dito sa 3rd floor, ito yung paupahan. Okay, gusto ko ipakita sa inyo yung paupahan. Ayan, tatlong pinto yan. Ito yung gitna, ito yung dulo. Tapos ayun na sa 3rd floor, sa 4th floor. Okay, wala nakatira na dyan, bakante na yan. Dito yan. Kita ko sa inyo, yan. So bali, ayan. Bakante na yan. Ito yung hagdan. Tapos ito yung pinakataas niyan. So bali, ito, mga abandonado na to. Wala na rito ng upahan. Dati meron dito ng upahan. Pero yan, napabayaan na yan. So, dito medyo meron akong nararamdaman ngayon. So dito tayo. Ito yung gitna. Okay? Ito yung gitna. Yan. Ito tayo. Yan. Yan. So ito yung gitna. At dito nga, pagpasok ko, Kaya wala na rin. nakita ko nga na kung saan ang bumagsak ang mga kisame nito. Sayang lang. Napabayaan na. Napabayaan siya. Wala lang. At dito, bigla ko narinig na parang may nag-flash ng CR sa bowl. Kaya agad ko siyang tinignan. Pero wala naman. Okay. So,
Ayan. Napabayaan na to. Wala na to. So, bali dito, matagal na dito wala nakatira. Ayan, sira-sira na ano. Ayan, sira-sira na. Oh. Okay. Tapos, ito tayo sa kabila. So, ito, papasokin natin tong ano. Papasokin ko tong itong unang kwarto. Okay? Yung pinasok ko kanina, ayun yung gitna at saka yung dulo. Yan. Yan natin itong ating camera dito. Okay. So, hindi na maganda yung amoy dito. Basa. Okay. Puro tubig. At dito nga, pagpasok ko, sinalubong ako ng hindi magandang amoy. At ang pader ay puro tulo ng tubig. Hindi na maganda yung amoy. At mapapansin din ninyo Hindi na safe para pumalit. na ang mga kisame ay nagbagsakan na sa sahig. Kaya hindi ko na ninais na pumalik sa taas dahil delikado. At baka ako ay mabagsakan pa ng mga ito. Tayo natin, hinaan natin ito. Okay. So, pasari ito sa gitna. Dito mga ka-strange. Dito mga ka-strange sa unang pinto na to. Nangupahan dito yung kapatid ko dati. At nung nangupahan siya rito, isang buwan lang siya dito bali. Nung mangupahan siya dito, ay nung hinatid siya ng dalawa kong pamangkin, dito nakatayo sa may bintana. Yung dalawa kong pamangkin. Yan, sa bintana. Ayan. Yan, sa bintana. Sa labas yan, dito yan. Dito nakatayo. Dito. Yung dalawa kong pamangkin. Tapos yung kapatid ko nandito sa loob. Tapos hinatid nila yung kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, dahil medyo malabo yung mata niya, sabi niya, salamat sa inyong paghatid. Jairus ha? Sabi ng ganun. Opo, sabi ng kapatid ko, nagpasalamat sa dalawang pamangkin. Tapos, tinanong na kapatid ko, sabi niya, sino ba kayo naghatid sa akin? Ilan ba kayo? Dalawa lang po kami. Sabi ng kapatid ko, sino yung isa kasama niyo? Nagkatingin tuloy yung dalawang magkapatid. Sabi ng dalawang kapatid, kami lang pong dalawa, tito. Sabi ng kapatid ko, hindi nasa gitna niyo. Tumingin sila, wala naman. So, bali, ayun ang experience niya. Medyo pinipilabutan ako. So, dito, nagawa tayo ng investigasyon ngayon dito. Set up ko lang yung gamit ko. So, ngayon, mga ka-strange, dito mag-iimbestiga tayo. Kung totoo ngang may nagpaparamdam dito. Kasi, nung time na narito nga kami, nakatira pa at wala pa ako sa larangan ng paranormal. Meron kami mga nararamdaman noon.
gusto ko lang patunayan ngayon kung meron nga talaga dito. So, samahan niyo ako mag-imbestiga kung meron nga talaga dito sa lugar na to. Kasi, etong lugar na to, tumutulo. Kasi, etong gitnang apartment na to, 2017, nung kasalukuyang inaayos pa lang tong lugar na to, itong third floor. Itong third floor na to, ito, bakante pa to noon. Kasing, talagang ginagawa pa, open pa siya, tapos may bubong lang. Yung pamangkin ng asawa ko, dito, sa kinatatayuan na itong apartment na to, nagbigtiyan dito. Kaya, kinabukasan ng umaga, tumawag sa amin ng asawa ko kasi nasa Japan siya noon. Sumugod nga raw kami dito kasi yung pamangkin niya ay nagbigti. So ngayon, imbestigahan natin kung kung yung mga nararamdaman namin dito ay kanyang spirito apparition, no? So bali titignan natin. Medyo madilim dito kaya ang ilaw ko dito sa tsaka tong sa may cellphone. Okay. So bali gagamit ako ng gagamit muna ako ng EMF. Ayan. Tapos, ito yung gamit ko na, prototype ko na spirit box detector. So, i-on ko siya. Ayun, umilaw na. Tapos, patry ko munang gumamit ng EMF. Okay? Para malaman ko kung meron nga dito. So, wala. Wala. Ngayon tinatawagan ko ang spirito kung meron man dito. Pwede ka bang magparamdam dito sa aking hawak? Sige, hindi ka maano rito, hindi ka masasaktan dito o ano pa man. Narito ako, hindi upang makipagtalo o makipag-away sa iyo, kundi gusto ko lang malaman kung totoong nag-exist ka sa lugar na ito. Sa pag-blink ng pangalawang ilaw ng EMF, indication ito Okay? na mahina ang enerhiya So, bali ng ito, iiwan ko espiritu. itong EMF. Oh, ito meron. So, uy! Hindi nakita, sayang. Okay, isa pa. Pwede ka ba magparamdam sa pamamagitan nito? Ang hawak ko. Pwede ka ba magparamdam sa hawak ko na to? Tinatawagan ko ang espiritu na siyang pwede kong makausap. Wala. Kanina meron. Dito ay gagamitin ko na ang spirit box detector. Ilalapag ko to dito. Okay? Okay. At ito, ilalagay ko siya dito. Ayan. Milaw ka kung kinakailangan. Ayan. Pwede kayo magparamdam. Ayan. Pag yan nakakulay green na ganyan, ibig sabihin standby yan. Pwede kang dumaan yan. Okay. Ganon. Alright? Pwede kang magparamdam ulit yan. Ayan. So, gumagalaw yung ilaw. Meron, oh. Salamat. Sige. Ayan. Salamat. At dito, Okay. makikitang muli ang paggalaw ng ilaw ng EMF. Yung mga espiritong narito, natawagan ko. Pwede kang magparamdam.
Okay. So, bali, meron na. Nakita nyo? Tumunog. Nakita nyo? Tumunog. Ang layo ko. So, bali, ang range lang yan, 1 meter. Malayo ako. Andito ako kanina. So, maraming salamat sa iyo. Sa espiritong nagparamdam na yan. Salamat sa iyo. Ayan, isa pa nga. Malayo ako ha. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Matapos kong sabihin na muli niyang patunugin Ito. ang ghost box detector, mapapansin na muli na namang umilaw ang EMF. Tutunog lamang ang ghost box detector sa malapitang 1 meter ang distansya. Subalit sa kasong ito, ako ay nasa mahigit 4 na metro ang layo mula sa ghost box detector. At ang ghost box detector ay nakapatong sa may lababo. Bibigyan kita ng katanungan at ang kasagutan. Pwede kang humawak dito. Kapag kaganyan ang kulay, ang ibig sabihin niyan ay no. Kapag dito, humawak ka dito, ang sagot yan ay yes. Kapag ka pinagsabay mo, ibig sabihin ay maybe. Okay? So ngayon, tatanungin kita. Pwede kang humawak yan, hindi ka maano dyan. Okay? So maraming salamat at nakita nyo naman, nag-ano siya pero hindi ako ganun kalapit sa kanya. Malayo ako dyan. Okay? So ngayon, dito, tatanungin kita, kilala ba kita? Ikaw ba si Jorel? Oo or hindi? Yes or no? Sige, huwag kang mahiya. Pindutin siya. Yes. Okay. So, bali, ang range lang nun is 1 meter. Almost nasa 4 meters ako sa layo ko niyan. Hindi ako kayang abutin yan. Pero dahil siya ay sagot na sagot, ibig sabihin, mas active siya dito, mas ano siya, mas gusto niya dumadaan siya diyan. Okay? So, malayo ako dito. Malayo ako. Dito ay inyong makikita na nagre-response ang espiritu na aking tinatanong sa pamamagitan ng ghost box detector. Dahil ang espiritong ito, mahina ang kanyang enerhiya, kung kaya't dinadaan niya na lang sa ghost box detector ang kanyang mga kasagutan. Hindi niya kayang pailawin ang touchpad dahil mahina ang kanyang enerhiya. Hindi ako pumayag na gamitin niya o kumuha siya ng enerhiya sa akin at sa aking mga gadget na dala. Kaya mas pinili ko tong gitna nito kasi merong mas nangyari dito sa gitna na to kaysa dun sa una at saka dun sa dulo na pinunta ko kanina. Sa aking pag-iimbestiga, napatunayan ko na meron nga dito nagpaparamdam sa apartment na ito. Subalit sa nakita ko, ang espiritong narito ay mahina lamang ang kanyang enerhiya dahil hindi niya kayang hawakan ang mini touchpad para pailawin ang mga kasagutan para sa aking mga katanungan. At sinabi rin at nakita sa EMF na mababa lamang ang enerhiya na ibinibigay niya. Komportable lamang siya sa pagdaan doon sa sensor detector.
Maraming salamat at dito ko na tinatapos ang aking paranormal investigation. Ako po si Kuya Zay at ito ang Strangers from Dark. Oh, medyo nagpahabol pa siya. Okay, maraming salamat sa iyo. At ako'y papaalam na. Dito ka lang, hindi ka pwede sumama. So ngayon, papaalam na ako. Maraming salamat sa inyong mga pagsama sa aking maiksing exploration dito sa lugar na to. Okay, bali na patunayan ko na meron nga. At hindi naman ako natatakot dahil meron tayong basbas at meron tayong proteksyon. So, maraming salamat. Kuya Zay, Strangers from Dark. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe button at notification bell para mag-updated ka sa susunod ko pang paranormal investigation.